dear beloved, Boss Mike, Cervera. Duterte. Tignan nyo ha. Pinalalabas ho ngayon ng mga DDS na si Baste Duterte daw ay humingi ng tulong sa China para mailikas ang mga Pinoy sa Middle East. Ganito sila mangmanipula, ganito sila mag-fake news. Talagang kahit fake news ginagawa nila Grabe no mga kababayan ko, tignan nyo, ang balita na to. Kalat na kalat ngayon to. Ganyan sila mag-fake news. Salamat po, Mayor Baste Duterte. Pinauwi mo ang OFW na nasa gira ng Middle East. Kita nyo? Thank you po, God bless. Mayor Baste Duterte ng Davao City. Kita nyo, paulit-ulit yung pangalang Baste Duterte. Putik na yan, Baste, wala kang nagagawa Sa totoo lang, wala kang nagagawa. Kayong mga magkakapatid na Duterte, walang nagagawa. Kung hindi gumawa ng fake news para ipalamon sa mga taga-suporta ninyo, sa mga taga-sunod ninyong mga bobo, tanga, mangmang na mga DDS. Yan lang yung kaya nyong, kaya nyong mauto. Hindi ho kami. Humingi ng tulong sa China para makahiram ng private eroplano para mapauwi Kita nyo? ang mga OFW. Kita nyo, may mga pinakita pa ho mga kababayan na mga litrato na kunyari isinasakay. Pero kung inyong titignang maigi, puro mga foreigner. Puro mga foreigner ho, mga kababayan ko, no? Diba suplada, no? Pepe Malonzo, mga late kayo. Mga late kayo. Eto na. May naniniwala pa ba rito? Salamat po. Kita nyo, salamat po. Yan na. Nagtulong sa China para sa paglikas ng mga Pinoy. Siyempre, ay nako, sabi ko sa inyo, sabik na sabik sa mga ganitong mga fake news itong mga DDS Isang Duterte na naman ang... Kita nyo mga kababayan, bubu! Mga tatanga-tanga! Baste Duterte humingi ng tulong sa China para paglikas ng mga Pinoy sa Middle East. Grabe sila talaga mga kababayan, sa totoo lang. Sabi dito, tulong ng China pero gamit Philippine Airline. Diba no? Halatang-halata mo naman TPL3. Halatang-halata mo ito na. Nagpakita ng totoong malasakit at pagmamahal sa mga OFW. Kita nyo yung pag-build up nila? Tingnan nyo yung pagbebenta ng mga DDS. Si Baste Duterte na mahilig sa adik. Si Baste Duterte nakasama yung adik na babae. Habang sabog na sabog sila mga kababayan. Ito walang magawa, walang ginagawa, abay nagpagawa. Ito yung nagawa niya. Nagpagawa ng fake news para maging bida siya. Para maging bida-bida, si Baste Duterte nagpagawa na lang ng fake news na kunyari dahil sa kanya nakatulong siya sa mga OFW para naman saluhin si Sara Duterte sa kanyang mga kababayan ko. Sa kanyang mga sinabi na madali lang magpadala ng eroplano sa Middle East para Diba diba? Diba grabe. Sabi dito, tingnan niyo mga kababayan, Boss Mike, 25K lang buwan ko dito sa abroad. Makatapos lang anak ko sa sobrang hirap. Alam nyo, lovely magalang. Oo, alam nyo lahat ng bagay na yan ay meron hong hangganan. Tandaan nyo yan. Yung hirap wag nyong iindahin. Darating at darating yung panahon, ginhawa naman ang kasunod niya.
Oo, mas maganda ho yung pinaghihirapan ng tagumpay kaysa naman kay Sara, ninanakaw lang. Diba? Ano naman ang gagawin mo sa maraming pera kung galing naman sa nakaw? Di ba mas okay yung pinaghirapan natin kasi magiging proud ka balang araw? Oh, ito na. Basti Duterte nagpagawa. Oo, dahil wala namang ginagawa, nagpagawa na lang ng fake news. na naipit sa gera ng Iran, Israel at Amerika. Oh, halata mong bobo eh. Tignan nyo naman mga kababayan, parang binabasa lang yung sinasabi. Binabasa. Oh, nagpadala ng eroplano sa gera dahil sa gera ng Iran, Amerika, Israel. Diba no? Kita nyo? Oh, kita nyo sino ba ang may utak ng mga vlogger nila? Matatalino mga kababayan sa pami-make news. Diba? Ito, isa pa. Tignan nyo mga kababayan. Ito sinalsal nila na sinalsal ito. Tignan nyo. Nakatenggang road project sa Eastern Visayas, hindi na daw itutuloy dahil wala na raw pondo. Yan ho yung pinapakalat ng mga DDS. Abay, maraming naniniwalang mga tao na wala na daw pondo diyan po sa may bandang Visayas, para ho kumpunihin, gawin ang mga proyekto ng DPWH dyan. Pinakalat na naman ng mga gago. Sinabi, ayan, wala ng pondo, ang gobyerno hindi na magagawa yung mga proyekto. Ang sakit sa ulo ng mga DDS talaga, no? Diba? Ang sakit sa ulo ng mga DDS. Tingnan nyo, pakinggan ninyo. Alamin muna natin kung fact or fake. Isa sa pangunahing gamit ng buwis ng bayan ay ang pagpapaganda at pagpapaayos ng mga kalsada. Mahalaga sa araw-araw na buhay at maayos na transportasyon. Pero kamakailan, kumalat ang balita na may mga road projects sa Eastern Visayas na nakatenga at sinasabing wala ng pondo para tapusin. Fact or fake nga ba ito? Kita nyo mga kababayan, ganyan po yung kanila. Inaayos na nga mga daan doon sa Samar sabi ni TPL3 Diba Bading Crisostomo, late ka na. Alamin mo na kung tama o mali, kung totoo o hindi. Bawal ang peke. DWIZ, fact or fake. Ayan na. Ayon sa ulat, inatasan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Public Works and Highways. Narinig nyo, inatasan ni Pangulong Bongbong Marcos. Yung ba yung hindi nagtatrabaho? Nag-utos inatasan po ang DPWH para po inspeksyonin ang mga naiwang mga proyekto na nabayaran na ng gobyerno nung panahon ni Digonyo na hindi mga natapos. At ngayon si Pangulo ang tumatapos. Kundi ba naman mga bobo itong mga DDS na to? Sige, tuloy. Natapusin ang mga putol-putol na priority road projects sa rehiyon upang mapagaan ang araw-araw na biyahe ng mga motorista at commuter. Ayon kay Secretary Vince Dizon, nagkaroon ng pulong ang pamahalaan kasama ang mga lokal na opisyal mula Samar at Leyte upang talakayin ang pagpapabilis ng implementasyon ng mga proyekto at infrastruktura. Sinabi ni Dizon na kabilang sa prioridad ng administrasyon ang mga kalsadang nag-uugnay sa tatlong probinsya ng Samar, pati na rin ang mga mahalagang proyekto tulad ng kalsada sa Loop de Vega na may kaugnayan sa anti-insurgency efforts ng Armed Forces of the Philippines. Sige, tuloy. Ano na yung magandang balita? Maraming mga priority roads connecting the 3 provinces of Samar. Also, yung connection from Eastern Samar to Basay na 8 kilometers na lang ang kulang. Nako, Tato. Pa-prioritize natin yung mga yan next year. And Naririnig mo ba yan, Tato? Bading Crisostomo? Pakinggan nyo to Maple Sky. Pakinggan mo! yung mga ibang mga priority roads natin, lalong-lalo na yung anti-insurgency efforts ng ating AFP. Talagang priority ng ating Pangulo. Dagdag pa niya, malinaw ang pangako ng Pangulo na hindi lamang sa Samar kundi sa buong Region 8 ipatutupad ang mga planong proyekto sa infrastruktura. So ang commitment ng Pangulo sa kanila
Ay. commitment ng presidente sa hindi lang sa Samar kundi sa buong Region 8. Oh, sa buong Region 8 ito, pakinggan ninyo. Sa buong Region 8 ito, ito yung binabalita ng mga DDS na ninakaw na daw ng pera na pondo para sa mga kalsada, para sa mga proyekto dyan sa Region 8. Pinapakalat po yan ng mga DDS. Na kesyo daw hindi na daw matutuloy, inaward. Dahil nga daw wala na daw pondo, siyan daw yung nasa na daw yung pondo, yung mga ganon. Konsumisyon sa bansa yung mga Duterte talaga, no? Is we will finally implement all these projects. Wala na nga bang pondo? Fake. Inaasahan ng pamahalaan na ang pagkumpleto ng mga Fake daw, so fake news na naman yung binabalita ng mga DDS na wala na daw talagang pera at pondo para maikumpuni. Tuloy-tuloy, yung ginagawa pa lang yan, bilin po ni Pangulo na tutukan na matapos ang mga natenga ni Duterte na mga proyekto dyan sa Region 8. Grabe, no, mga kababayan, ang tindi talaga nila, no? Tindi ng mga kampo ni Duterte, no? Tuloy. proyektong ito ay magpapabilis ng transportasyon, magpapababa ng gastos Ayan, no, nakikita nyo naman, no? Kaganda ho ng pagkakagawa niya, no? sa biyahe at magpapalakas ng ekonomiya sa Eastern Visayas. Ah. Para sa Factor Fake, Siyempre, mga kababayan ko, kamo, boss, malaki bayad sa kanila para manira ng bonggang-bongga. Ganun talaga eh. Sa totoo lang, hindi man nila aminin, hindi man nila sabihin, bahala na Diyos sa inyo. Para bang yung kanta ko, hindi mo man aminin, hindi mo man sabihin, Diyos na ang bahala, sana ikayo'y karmahin. Di ba, mga kababayan? Kita nyo? Ang problema nyo noon, hindi magawan ng solusyon. Pero ngayon ang Pangulo, nandito to the rescue. Gumagawa ng paraan kahit na hindi sabihin, samantalang kayo panira, paling kayo ng panira. Walang yan, mga kababayan, matindi. Our beloved Boss Mike Cervera.